Hello guys! Ito ako ulit. So, kung napapansin yung damit ko, nakaganito. Binaliktad ko kasi. Kasi, alam nyo yun, pag naglilinis ako, lumalapas yung dito ko. Kasi malaki siya, malaki ang damit. So, once na ako dito sa Saudi. Yay! O, diba? Nakaabot na ako ng 9 months. Nakasurvive na ako ng 9 months. 9 months. 9 months dito kay Saudi. So, I would like to share from my 9 months previous experience, guys. Nung unang buwan ko dito, okay pa. Lagi akong pinapagalitan, o diba okay pa. every day guys, pinapagalitan ako ng amo kong babae. Feeling ko nasasaktan talaga ako lagi. Hanggang sa umabot ako ng 6 months. 6-month adjustment. At sa 6 months na yun, guys, 6 months din ako nagsasabi sa sarili ko, every time pinapagalitan ako ng amo ko. Uwi ako. Uwi na talaga ako ng Pinas. Pero thanks God, nakayanan ko yun. 6 months. Diba? Laging nagagalit yan. May time pa na talaga na parang papaluin na ako. Tapos, nung sa 6 months ko na yun, guys, 6 months. One time lang naman ako umiyak sa kanya kasi hindi ko talaga mapigilan. Tapos, ganito yung nangyari. Inutusan niya ako na yung carpet na maliit lang type, na ilagay daw doon sa kwarto niya. Ngayon, nakita ko doon sa kwarto niya, yung dalawang carpet, pinagpatong. So, syempre, nag-isip ako. Ilalagay ito dito. Pinatong ko na din. Pinagsama-sama ko na silang tatlo. Tapos, yon, pumasok yung amo ko doon sa kwarto. Diyos ko, guys. Mga ilang minuto, siguro, sabihin natin mga 10 seconds lang. After na nilagay ko doon, pinatawag ako ng amo kong babae. May dala na siyang ganun, pamalo. Galit na galit. As in, galit na galit. Tapos, yun. Chine! Taali! Sabi niya. So, dali-dali akong pumunta kasi 6 months pa, hindi pa ako masyadong talaga. Yung, hindi pa ako matapang. Yung ganun. Tapos, yun. Pagkadating ko doon, guys, grabing galit niya. Siyempre, 6 months na ako, medyo naiintindihan ko na yung mga mga sinasabi niya. Tapos, ginaganyan-ganyan niya yung pamalo, oh. Sobrang galit niya. Feeling ko, hakampasin talaga ako. Tapos, tumahimik lang ako. Pero, alam mo yung tumahimik ako, pero pasok na pasok dito. Tapos, dito. Bigla akong na-stress. Tapos, bumalik kami dito kasi dalawa bahay nila. Tapos, nandito man yung nila, katulong ng anak ng amo niya. Katulong ng anak ng mama ko. Nandito. Pilipino. Ngayon, alam niyo yung pinipigilan ko yung sarili ko na huwag ako umiyak. Pero alam mo ba nangyari nun? Sabi ko kay Ate Maggie, Ate Mag, ikaw na muna doon, ikaw na muna gumawa ng ginagawa ko doon sa kusina. Sabi niya, bakit? Sabi ko, magpapahinga na muna ako, saglit lang. Kasi parang hindi ko kayang magtrabaho. Bigla akong na-stress. Sakit sa sakit sa isip, sakit sa heart. Ganun. Tapos yun, hanggang sa naisip ko na binabayaran ka.
kahit pinagalitan ka, lumabas ka at magtrabaho. So yun, nag-decide ako na lumabas, tapos kunin yung trabaho ko kay Ate Maggie. Tapos, bago ako lumabas ng kwarto, madaanan ko pa man yung kwarto ng anak niya. Medyo close na kami ng anak niya. Sabi niya, Chini, jalan, jalan. Sabi niya gano'n. Pinagalitan daw ako ng mama niya. Tapos, yun, yung binibiro ka, tapos, yung feeling na binibiro ka, tapos, maiiyak ka na lang. Yung, tsawa ko dun sa, sa kusina. Hindi pa tumululuha ko noon, no? Sinundan ako ng anak niya doon. Tapos yun, biniro-biro ako, pinagalitan daw ako ng mama niya, pinagalitan. Alam yun guys, no? Habang naghuhugas ako ng plato. Hala! Ano tawag yan? Kasi Ilongga ako, no? Ang chapaw dito ko, guys. Grabe ang iyak ko. Sabi talaga yun. Pero sige pa yung trabaho ko, sabi ng anak niya. Okay, Gine, punta ka muna ng kwarto mo. Tapos, magpahinga ka muna. Ako nang gagawa. O, diba? Ang bait ng anak niya. Siya na daw gagawa ng ginagawa ko. Pero alam nyo, hindi ko binigay yung trabaho ko. Sabi ko, hindi. Gagawin ko to. Tatapusin ko to. Sabi ko gano'n sa anak niya. So, hindi na ako pinilit na kunin yung trabaho. Pero grabe guys. Nahihiya ako. Pero yun nararamdaman ko eh. Bakit pala? Bakit ko pigilan? Hindi mapigilan eh. Hindi ko mapigilan talaga yun. As in guys, naghugas ako ng plato. Ganyan talaga ako. Grabe, tulo yung luha ko. Tapos hindi na ako makapagsalita. Hanggang doon na na ako. Tawag dito. Pumasok na ako ng kwarto ko. Tapos, alam nyo no, ang magandang lang. Afternoon, na galit niya na grabe sa akin. Hindi na ako pinagalitan hanggang ngayong nag 9 months na ako. So, kailan yun? Basta hanggang nag 9 months na ako ngayon. Hindi na ako nakatikim ng galit niya. Ang ganda no? Ang ganda. Tapos, naisip ko, sa 6 months na sabi-sabi ko sa sarili ko na uwi ako ng Pinas. Every time na kasi nandun eh, parang adjustment pa talaga. Hindi pa ako naka-adjust 6 months. Tapos, naho-homesick ako. Namimiss ko yung asawa at anak ko. Ganun. Tapos, hindi lang yun guys, yung mga naranasan ko from my first month until now. Kasi nung first month, sabihin na natin mga 3rd week of that month, nagkita, inaayos kasi yung yung tawag nito, yung aircon ko. Tapos, ang amo kong lalaki yung paayos. Tapos yun yung first kita niya talaga sa akin. Tapos ano ba? Mo talaga sa sarili niya na parang namangha siya. O di ba maganda ako, di ba? Ayun, namangha siya. Feeling ko talaga namangha siya sa aking kagandahan. And then after nun, every day hanggang bago mag-Ramadan. Oo, bago mag-Ramadan. Pinupuntahan niya talaga ako ng kwarto lagi. Pero hindi man ako natatakot sa kanya kasi alam ko, kaya ko. Matanda na eh. Kahit maghabulan kami, hindi ako kaya. Iyon, pero yung ko talaga, yung tawag nito, syempre nakakatandam talaga ako ng takot. Pero talaga, nilabanan ko yung takot ko. May panahon pa na
nasira yung aircon ko sa kwarto. So, ginawa ko, doon ako natulog sa kwarto ng anak niya. Kasi, ano na yun, after Ramadan na, kasi, nung nagsimula yung Ramadan, hindi na siya pumupunta ng, ng kwarto ko. Tapos, after ng Ramadan, nakampante ako, guys. Sabi ko, hindi na siya pumunta ng kwarto. So, doon ako matutulog kasi sira nga yung aircon ko, mainit. Tapos ang ginawa ko, hindi ako natulog sa kama. Natulog ako sa sahig. Nilagyan ko lang siya ng foam. Para sabi ko, pag may pumasok ng kwarto, hindi ako makikita. Inakalimutan ko. Malalaman pa rin pala kasi umaandar yung aircon. Wala pa rin yung katalinuhan ko, guys. Wala pa rin. Tapos, nagulat na lang ako. Nagising ako na may katabi akong mangga. Tapos, pumunta ako ng kusina. After kong magising. Kasi ganun yung routine ko everyday. After kong magising, alas 12 ng hapon dito. Dumidiretso na ako niya ng kusina. Tapos, magsisimulan ako magtrabaho. Tapos, pumunta siya doon. Yung matandang lalaki. Sabi niya, nakita mo yung mangga? Sabi ko, wala. Ganun na ako. Pinapakiramdaman ko yung sarili ko. Baka ginalaw ako, ganito. Grabe. Ano talaga, tawag nito. Advance pa ba yun? Tapos, ayun. Sabi ko, oo. Nakita ko yung mangga. Sino naglagay doon? Sabi niya, siya daw. Sabi ko, hala, nag-contay God. Anong ginawa sa akin ito? Baka natulog ako na talaga, tulog na tulog. Tapos hindi ko naramdaman kung ano ginawa sa akin. Ko yung sarili ko, tawag dito. Pinakiramdaman ko. Saan masakit? Charot. Ganun. Tapos, sabi ko, wala naman akong naramdaman. Then, after Ramadan nun, mga na siguro, 3 weeks after ng Ramadan, pumunta yung amo kong babae doon sa anak niya. Siya nagstay doon. Naiwan kami dito, ano ba? Hindi. Yung amo ko palang babae pumunta ng hospital, no? Tapos hindi ko alam. Pumunta ng hospital na hindi ko alam. So ang naiwan dito sa bahay, dalawa na lang kami ng amo kong lalaki. Alam niyo yun, guys, no? Kasi nasira ulit, 'di ba? Sabi ko nga nasira yung aircon ko. Gisumbong ko sa kanya, nasira. So pinaayos niya. Tapos tinaymin niya talaga na wala yung amo kong babae. Sabi niya, kinatok niya ako kasi nag-lock ng pinto. Buksan ko daw. Tapos lipat ako sa kabilang kwarto. So lumipat ako doon. After nun, tapos yung aircon ko, naggawa na. Lang siya. Nakatuwado yan. Tapos, sabi niya sa akin, Gini, sabi ito, kahirap na. Sabi niya, mag-convert daw ako sa nila, sa religion nila. Tapos, magpapakasal daw ako sa kanya, tapos may mga offer pa na bahay. Ano yun? 3 weeks vacation, 3 months vacation. Depende daw sa akin kung saan. Tapos, sabi niya, bibigyan kita ng car. Oh, di ba, susi? Car. Tapos, bibigyan kita ng pera every month once na, magpakasal ako sa kanya. Ngayon, syempre, mahal ko yung pamilya ko nung bahala, wala akong pera. Hindi ko ipagpapalit pera ang pamilya ko sa pera. Oy, bahala kayo dyan. Malakas pa naman ako para magtrabaho para makapag-provide ng pera. Ano ba? Tapos, yun, sabi ko sa kanya,
Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sabi ko ganyan. Nagpakunwari ako, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. And then, yun, mga siguro, mga ano siya, mga 4 times na pabalik-balik ng kwarto. Kasi yun ang offer. Hindi ko pinansin. Tapos hanggang nag-decide ako, sabi ko, labas na ako dito sa kwarto. Tapos, linisan ko na lang yung kwarto ng anak niya na wala. Kasi pumunta nga sa kapatid niya. So, naglinis ako dun, guys. Wala pa rin yung amo kong babae. Nakatuwalya lang siya, pumunta doon, no. Tapos, gusto niya akong hawakan. Naghabulan kaming dalawa. Grabe. Tapos, syempre, hindi tayo magpapahawak. Kung tawag yan, kung, pag, lang, yung magsalita lang, okay lang. Kasi, wala pang basta wala lang hawakan. Yun ang ko kasi sa sarili ko. So, nung inattempt niya na hawakan ako, tumakbo ako. Sabi ko, hindi maganda yan. Sabi ko sa kanya. Tapos, hanggang sa parang pinipilit niya talaga na hawakan ako. Hanggang sa lumabas ako ng kwarto, naghabulan kaming dalawa, timing. Dumating yung amo kong babae. Ang galing ng amo kong lalaki kasi alam mo, pagkarinig niya na binuksan yung pintuan. Tumalikod na parang walang nangyari. O, diba? Bright. Pero alam niyo guys, no? Kahit gano'n ang ginawa sa akin, ng amo kong lalaki, pinapakitunguhan ko pa rin ng parang wala nang nangyari. Tapos hindi din ako nagpapakita na takot ako sa kanya. Pinapakitunguhan ko pa rin siya ng maganda. Hanggang sa ngayon, syempre hindi pa tapos kontrata ko, no. Hindi ko pa alam kung ano ang mga masusunod na mangyayari. Kasi ang haba pa, next year pa. Pala ako, 9 months pa lang. So marami pa kaming pagsasamahan at marami pang mangyayari. So, dyan lang kayo. At ako'y mag-a-update lang sa inyo kung ano mga mangyayari pa. Kaya ang advice ko sa mga tawag nito, sa mga gustong umalis na Pilipinas at gustong mag-abroad dito lalo na dito sa Middle East, guys. Kung mahina ang loob mo, hindi pa buo yung loob mo. Tapos yung goal mo lang is pumunta ng abroad para magkapera. So well, guys, hindi ganun kadali ang mararanasan nyo bago nyo makuha ang pera. No. Ang daming challenges kang mai-enkwentro sa buhay dito, buhay OFW. Kaya dapat pag umalis ka, buo ang loob, alam nyo na kung advance study mag-isip na ganito ang mangyayari. Kasi kung hindi nyo tanggap sa sarili nyo, pumunta lang kayo dito para magkaroon ng pera. Tapos pag dumating yung problema sa inyo dito, lalo na hindi pa kayo nakapag-adjust. So, ang advice ko, huwag kayo basta-basta magdesisyon. Lalo na pag nandito na kayo, huwag kayo basta-basta magdesisyon na uwi na kayo ng Pinas. Kasi in 3 months, guys, kung nga 6 months bago ako nakapag-adjust. Lagay na natin 6 months adjustment. So, tapusin nyo muna yung 6 months bago nyo masabi na hindi ko na kaya, uwi na ako. Kasi alam nyo, sa first 6 months talaga, guys, ipapakita sa inyo yung lahat-lahat ng hindi magandang ugali.
Lalo na konting pagkakamali mo sa paglilinis. Madumi. Galit na naman yan. Tapos, pag nakitang konting ano lang, galit na naman yan. Parang lahat ng galaw mo, in first 6 months, parang mali para sa kanila. Kaya dapat, i-ano nyo muna, i-tawag nyo to. Tapusin nyo muna yung 6 months. At saka kayo magdesisyon na hindi na to magbabago si ganito na talaga attitude nito. Kasi ako kahit kasing binasabi sa akin, no, hindi ako nawawalan ng tawag nito, hindi ako nawawalan ng tawag nito, yung hindi good ako nagpapakita sa kanila na ayoko na magtrabaho, nagalitan ako, yung ganon. Hindi. Ako kahit umiiyak ako, nagtatrabaho ako, pinapakita ko talaga. Kahit pagalitan mo ako, magtatrabaho ako. So, yun. Kaya yun, ang ko lang masasabi sa inyo guys. Kung gusto nyong tumagal dito at matapos yung kontrata ninyo, pagtiisan nyo lahat, tiyaga sa ugali at tiis sa ugali ng amo. So, yan lang. Sana may nakuha kayong sa akin. Motivation. Yung ganun. Na para kung halimbawa makaramdam kayo ng homesick, lalo na pag pinagalitan kayo, laban lang. Matatapos niyo yung 2 years. So, yan lang. Bye guys.